Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pasado 8:30 ng gabi, kalahating oras pagkatapos magapunan ng 26 anyos na si Alan, ay naabutan siya ng isa sa mga malalapit na kaibigang si Bobby, edad 27. Nakaupo ang binatang long hair sa couch na kabibili lang ng kanyang mama. Isang linggo ang nakalilipas bago ito bumalik sa ibang bansa para magtrabaho. Naantala ang pagbabasa ni Alan ng libro dahil sa pabulagsak na pag-upo ng kaibigan niyang malusog na tigyawati ng muka. Wow! Henyong-henyo ka dyan, Pards ah! Para kang tunay dyan ah! Tumatawa-tawa pa to habang sinisipat ang pamagat ng libro, dahilan para mapaungot at mapabalikwas ng bangon mula sa mahaba at malambot na couch si Alan. Pagkalaon ay tinupi nito saglit ang librong binabasa at hinawi ang mahabang buhok bago tila nagrereklamo ang mukha na hinarap ang kaibigan niyang chubby. Epal ka, Babs no? Seryosong nagbabasa yung tao dito eh. Awit talaga sa'yo, Babs. Ito naman, nagagalit agad. Ano ba yung binabasa mo? Para seryosohin mo ang buhay mo ng todo-todo dyan. Pagkalaon ay tumawa na naman to. Kaya napasimangot naman tuloy si Alan habang binabalunbo ng mahabang buhok. Pagkalapag ng libro ay dali-daling kinuha yun ni Bobby at sinipat ang book cover bago basahin ang title. The Science of Premonition? Pagkadaka ay saka niya muling nilingon si Alan na katatapos lang magtali ng buhok. Ayos tong libro na to ah. Ang hilig mo sa mga ganyan no? Pagkatapos mong magbasa, pairam naman ako dyan ah. Hindi na natapos ng binatang chubby ang sinasabi dahil inagaw na kagad ng binatang long hair ang libro sa kanya at saka isunuksok sa kabilang dulo ng couch kung saan ay hindi maaabot ng kamay ni Bobby. Damot ah! Damot ka dyan. Akala mo talaga mahilig siyang magbasa no? Tumigil ka nga, Babs. Baka maubos niya yung taba mo dyan sa tiyan eh. Itong libro hindi mo pa natatapos. Grabe siya sa akin May nabasa rin naman akong ganyan about sa premonition eh. O talaga, judgmental ka masyado. Ngumuso-nguso pa ang binatang chubby kaya hindi napigilan ni Alan na mapangiti bago sumagot. Wow, sige nga, anong libro yung nabasa mong may kinalaman din sa premonition? Bakit? May sinabi ba akong libro, ha? Pagkalaon ay dinukot nito ang cellphone sa kaliwang bulsa at pagkatapos ay nag-scroll sa kanyang social media account bago muling magsalita na parang nagyayabang pa. Eto sa FB mismo ko nabasa yung tungkol sa premonition. Ang sabi, nung unang panahon pa daw naniniwala mga tao sa premonition, bla 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 bla. Ang dami namang sinabi nito. Basta ganun. Napakamot ng ulo si Alan kaya medyo nagulo ang pagkakatali ng buhok niya. Nagpatuloy naman ang binatang chubby sa pagsasalita kaya wala siyang nagawa kundi makinig dito. Ito, man, seryoso ah. Ngayon ko lang din talaga nalaman yung parang pinaka-meaning ng premonition. Para ka palang may kapangyarihan dyan. Nakikita mo yung future tapos o pwede mo siyang maiwasan. Ang gara nga lang kasi pampelikula pero sa tingin mo totoo ba talaga to? Saka yung isa pa ano nga bang tawag doon? Deja vu ba yun? Oo, deja vu nga yata yun. Tanga, deja vu yun. Anong sabong pinagsasabi mo? Adik ka ba? Busto, ang mahalaga naintindihan mo yung sinasabi ko. Pero eto, seryoso talaga par. Nabasa ko rin talaga na parang yung premonition, parang balisa ka lang sa mangyayari sa hinaharap. Kumbaga, parang anxiety from future events. Basta, ganun. Gets mo ba? Napakamot ulo na naman tuloy si Alan kaya lalong nagulo ang buhok niyang nakatali. Alam mo, Babs, feeling ko talaga napunta na lahat ng laman ng utak mo dyan sa tiyan mo eh. Ewan ko ba kung bakit napagtsatsagan pa kitang kaibiganin? Uy, grabe! Sakit mo naman magsalita. Hindi mo lang nilait pagkatao ko eh, pati yung taba ko sinama mo pa. Ang hard mo, pre! Napangiti na lang si Alan bago mahinang binatukan ng kaibigan. Drama mo. Teka, nga pala, bakit ka ba nagpunta rito? Mag-alas 9 na.
Pagkasabing yun ay muling binulsa ni Bobby ang cellphone at saka hinarap ang kaibigang long hair. Una par, makikikain sana ako eh. Pangalawa, may sasabihin pala ako tungkol sa out of town natin. Napakamot-ulo na naman si Alan sa ikatlong pagkakataon dahilan upang tuluyang mawala sa pagkakatali ang kanyang buhok. Inayos-ayos niya ulit yun saka itinali. Pagkatapos ay tumayo siya at muling nagwika. Tara na sa kusina. Habang kumakain ka, dun mo sa akin ikwento yung update sa out of town natin. Ready na ba yung mga troops? Magkasunuran silang nagtungo sa kusina at doon nga ay nilantakan ni Bobby ang natitirang ulam at kanin. Habang kumakain ay nagpatuloy sila ng conversation patungkol sa out of town nila na ilang araw na lang. So, ano nang update kina Crisanto, Dax at Elvis? Anong sabi nila? Eto na nga, negative daw yung dalawa. Kita sa ekspresyon ng mukha ng binatang long hair ang pagkadismaya matapos yung marinig. Si Crisanto, hindi pinayagan ng girlfriend. Expected naman talaga sa under na yon. Akala mo, asawa na kung umasta eh. Aawit. Tapos, si Dax naman, hindi raw po pwedeng mag-absent, mareregular na kasi siya. Ang sabi nga niya, kung po pwedeng i-adjust na lang natin eh. Pucha, sasabihin na naman niya, next year na lang. Last year, ganun na rin yung sinabi niya eh. Ayaw mo na kung ayaw makisama yung mga yon. Si Elvis, paano pala siya? Hindi kagad nakaimik ang binatang chubby dahil tila nabilaukan ito. Lang yan. Lumunok ka muna kasi bago ka magsalita. Nang masayaran na ng tubig ang lalamunan at nakahinga na ng maluwag ay saka sumagot si Bobby. Tanong ka kasi ng tanong eh. By the way, G daw si Elvis. Bali Friday night, dito na kami matutulog para hindi na tayo magintayan. Yun, mabuti naman kung ganun. Yun lang ba sasabihin mo? Pagkatango ni Bobby ay tumayo na si Alan at naglakad pabalik sa sala. Pagkupo sa mahabang couch, saka siya sumigunda ng sasabihin. Babs, linisin mo na lang dyan ha, saka ugasan yung pinagkainan mo ha. Oo, ako nang bahala dito. Nagpatuloy na nga ulit ang binatang long hair sa pagbabasa ng libro hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nagising lang siya matapos makarinig ng mga ingay mula sa kung saan. Para kasi siyang nakarinig ng mga bubong na nagkakalabugan mula sa kalapit na bahay. Kumurap-kurap muna saglit si Alan bago bumangon sa couch hanggang sa mawala na sa isip niya ang dahilan kung bakit siya nagising. Ha? Nakatulog pala ako. Inayos niya ang hawak na libro saka tumayo at nag-ayos ng buhok. Napatingala siya sa orasan at laking gulat nang makitang mag-aalas 3 na pala ng madaling araw. Oh, nasaan na kaya si Bobby? Di mala ako ginising ng baboy na yun ha. Pagkuhan ay naglakad siya at sumilip sa sariling kwarto. Hindi na niya binuksan ang pinto sapagkat naka-wide open na ito. Nakita niya roon ang kaibigang chubby na ang himbing ng pagtulog kaya napailing siya. Ayos talaga. Feel at home si Yobab ah. Rapsa ng buhay ah. Natigilan na siya sa pagsasalita dahil mula sa labas ng bahay ay nakarinig na siya ng kalabog kasabay ng tahulan ng mga aso. Sisilipin niya sana yon sa bintana subalit sumasakit na ang kanyang pantog kaya mas inuna niyang magbanyo. At habang umiihi, ilang minuto lang ang lumipas ay nakarinig na naman siya ng malakas na sigawan mula sa kalapit na bahay. Dahil doon ay napamadali siya sa pagjingle at pagkatapos ay patakbong nagpunta sa sala sa kapasimpleng dumungaw sa bintana. Mula sa labas ng bakuran ay nakita niya ang mag-asawang kapitbahay na naghihiyawan ng tulong kaya napilitan siyang lumabas mismo ng bahay. Paglapit niya sa mismong gate ay doon na nga niya nakita ang kalapitbahay nilang nasusunog kasabay ng pagsigaw ng mag-asawa niyang kapitbahay na sinasabing nilooban muna ang bahay nila at sinadyang sunugin.
Doon niya na-realize ang narinig na kalabog kanina kasunod ng tahulan ng mga aso. Siguro, yun yung mga magnanakaw. Naudlot na siya sa pagsasalita dahil may dumating ng bumbero na naghatid ng ingay sa buong lugar nila. Nakahinga siya ng maluwag at balak na sanang bumalik sa loob ng bahay, kaya lang pagtalikod niya ay merong isang itim na imahe na hindi niya maaninag ang mukha, maliban sa namumulang mga mata ang bigla na lang sumunggab sa kanya. Matapos siyang malukuban ng kadiliman, ay umalingaw-ngaw din ang maladyablo nitong tinig. Hihintayin kita! Kumalakak pa to ng ubod lakas na siyang dahilan kung bakit biglang kinumutan ng matinding takot ang binatang long hair. Nakaramdam siya ng pamamanhid ng buong katawan kasunod ng mabilis na pagtibok ng puso at tila paghahabol ng hininga hanggang sa magising lang siya matapos makarinig ng mga ingay mula sa kung saan. Para kasing nakarinig siya ng mga bubong na nagkakalabugan mula sa kalapit na bahay. Kumurap-kurap muna saglit si Alan hanggang sa manumbalik sa alaala niya ang maladyablong tinig kaya siya napabalikwas ng bangon. Ganun na lang ang pagtataka niya nang mapansing nakatulog pala siya habang nagbabasa. Ha? Teka! Puno ng pagtataka niyang inisip ang mga nangyari habang napapakunot noo. Panaginip lang ba yun? Sa kanya inayos ang hawak na libro at tumayo kasunod ng pag-aayos ng buhok. Napatingala siya sa orasan at laking gulat nang makitang mag-aalas 3 na pala ng madaling araw. Ha? Parang nangyari na to ha. Teka, nasa na kaya si Bobby? Hindi man lang ako ginising ng baboy na yun ha. Matapos maalala ang kaibigang Chubby ay tila nawala na sa isip niya ang mga agam-agam kanina. Pagsilip sa kanyang silid ay naabutan nga niya si Bobby na nahihimbing ng tulog sa sarili niyang kama. Napailing lang tuloy siya habang pinagmamasdan ito. Ayos talaga. Filatom na filatom si Yoba ba? Rapsa ng buhay ah. Natigilan na si Alan sa pagsasalita dahil mula sa labas ng bahay ay nakarinig na siya ng mga kalabog kasabay ng tahulan ng mga aso. Kasabay noon ay nakaramdam din siya ng pananakit ng pantog at nang patakbo na siya sa banyo ay bigla na lang nanumbalik sa kanyang isip na tila ba nangyari na ang mga bagay na yung kani-kanina lang. Tumigil siya at napalingon sa bandang sala habang inaalala ang mga natatandaan niyang nangyari. Yung magnanakaw, saka yung sunog. Naudlot na siya sa pagsasalita sapagkat nakarinig na nga siya ng sigawan mula sa kalapit na bahay. Langyang yan, nangyari na nga to. Marahan siyang nagpunta sa sala at pasimpleng dumungaw sa bintana. Mula sa labas ng bakuran ay nakita niya ang mag-asawang kapitbahay na nagsusumigaw ng tulong. Siyete, nangyari na nga talaga to. Pagkadaka ay lumabas siya ng mismong bahay at paglapit sa gate ay doon na nga niya nakita ang kalapitbahay nilang nasusunog kasabay ng paghingi ng tulong na mag-asawang nakatira roon. Ano to? Premonition? Doon sa panaginip ko? Napahawak lang siya sa dibdib habang pinagmamasdan ng bahay na unti-unting nilalamon ng apoy. At tila natauhan lang siya matapos marinig ang fire truck siren na umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Habang nakatulala roon ay bigla na lang din sumagi sa isip niya ang maladyablong imahe at boses na lumukob sa kanya. Sa pagkakatanda ni Alan ay sa pwesto niya mismo nangyari yon, kaya naman kinakabahan siyang kumilos at lumingon sa likuran. Hanggang sa merong kumapit sa kanyang mga balikat dahilan para mapasigaw siya sa takot. Uy! Kung baka sigaw ka naman! Overreact yan! Pati tuloy ako sa'yo, nagulat eh! Hindi na nakaimik pa si Alan, pero gumaan ang pakiramdam niya matapos makita ang kaibigang Chubby. Anong meron? Bakit may wangwang? Ay! Putya! Kaninong bayang nasusunog? Nanahimik na lang sila pareho at sabay na pinagmasdan kung papaano apulahin ng mga bumbero ang bahay na natutupok ng apoy. Sa kabutihang palad ay naapula rin ang sunog na inabot ng kalahating oras. Nang makita ng magkaibigan na ayos na ang lahat,
ay sabay na rin silang pumasok sa loob ng bahay at bumalik sa pagtulog. Pero hindi na rin dinalaw ng antok si Alan sapagkat pinagmumuni-munihan niya ang mga nangyari kanina na parabang nagkaroon siya bigla ng premonition. At ang isa pang pinangangambahan niya ay ang tungkol sa itim na imaheng merong namumula at nanlilisik na mga mata. Putya, ano kayo ibig sabihin ng nangyaring yun? Ang tinutukoy ni Alan nang sabihin niya yon ay ang tungkol sa itim na imaheng may namumula at nanlilisik na mga mata. Hindi na bago sa kanya ang premonisyon dahil noong bata siya ay mas madalas tong mangyari sa kanya. Sa katunayan, ang kakayahan niyang yun ang dahilan kung bakit naghiwalay ang kanyang mga magulang. Nakita niya kasi sa premonisyon ang pangangalunya ng kanyang tatay at sinabi niya to sa kanyang ina. Marami pang pagkakataong natulungan siya nito noon, pero sa isang iglap ay bigla na lang nawala ang abilidad niyang yun. Sa pagpasok ng taong to, matapos siyang aksidenteng mahulog sa hagdan at makomatose ng 3 araw, ay muli niyang na-experience yun. Kaya lang ay sobrang dalang. Pangatlong beses pa lang tungkol sa sunog at ang pinangangambahan niya ay ang itim na imaheng may maladyablong boses pati may namumula at nanlilisik na mga mata. Napa-sign of the cross siya bago ibaling ang sarili sa kabilang bahagi ng kama. Kaya lang ay napangiwi siya matapos makita ang nahihimbing na si Bobby habang humihilik. Langyang yan. Ano kaya talaga ako makakatulog nito? Ingay nitong yobab na to. Gamit ang unan ay ipinangtakip na lang niya to sa magkabilang tenga bago muling talikuran ng kaibigang Chubby. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay natuloy na nga ang kanilang bakasyon. Ito ang unang beses ni na Alan at Bobby na mag-out of town na sila lang dalawa. Wala kasi ang 3 pa nilang mga kaibigan na sina Crisanto, Dax at Elvis. Katulad ng napag-usapan na nila noong nakaraang gabi, si Crisanto ay hindi pinayagan ng kanyang girlfriend na mag-out of town na puro boys lang ang kasama dahil masyadong paranoid ang babae. Si Dax naman ay masyadong alipin ng trabaho habang si Elvis na nangakong sasama ay inindya na naman sila. Nag-aalangan na rin sana si Alan na ituloy ang lakad sapagkat nitong mga nakalipas na araw ay madalas siyang napapaniginipan ng itim na imaheng may maladyablong boses, pati may namumula at nanlilisik na mga mata. Pero dahil sa lumaking pasaway si Bobby kaya kahit nagdadalawang isip ng binatang long hair ay itinuloy pa rin niya ang lakad. Nangako rin kasi ang binatang Chubby na sagot niya ang lahat sa out of town na yon dahil 2 lang naman sila. Ang naging kontribusyon lang ni Alan sa lakad na yon ay ang kanilang sasakyan. Mula sa bahay ng binatang long hair ay kaagad na nagbiyahe ang magkaibigan eksakto mag-alauna ng madaling araw. Ganoong oras kasi ang napag-usapan nila para masulit nila ang pagpunta sa destinasyon sa Mountain Province. Nagchat ako kay Elvis, yung unggoy na yun. Kahit kailan talaga napaka-Janero eh. Nagsabi pang hindi sasama kung kailan last minute na. Buraot din talaga yung taong yun. Humimas-himas pa si Bobby sa bilugan niyang tiyan habang isang kamay ay nakatuon sa kanyang cellphone. Napangiti naman bigla si Alan habang nakatuon ng atensyon sa pagmamaneho. Nako Babs, nung nagsabi na sasama siya, hindi na rin ako nag-expect no. Parang hindi mo naman kilala yung Elvis na yan. Ganyan talaga yan syempre kapag may asawa na. Yung asawa niya parang jowa ni Crisanto. Masyadong paranoid kaya hindi pinayagan yun na sumama sa boys out of town eh. Dahil sa sinabing yon ng binatang long hair ay napakunot noo si Bobby. Ay ikaw, huwag ka magkaka-girlfriend ng paranoid ah. Di na mo ko. Oh, talagang may girlfriend ka? Loko, tababoy. Natawa siya habang ang sentro ng tingin ay sa kalsada pa rin. Uyo ka talaga sa akin kapag sinagot na ako ng nililigawan ko. Sige Babs, tuloy mo lang yan. Basta wag kang tutulad sa mga kaibigan natin ha. Tinan mo kami ng girlfriend ko, kahit long distance. Hindi naman kami kasing OA ng mga girlfriend at asawa ng mga troops natin. Mahalaga ang tiwala sa relasyon, no? Dahil kapag walang pagtitiwala, mahirap makabuo. Siraulo ka talaga, par.
Kahit kailan, bastos ka. Sabay silang nagtawanan bago muling magsalita ang malusog na binata. Nag-reply na si Elvis. May sakit daw pala yung anak niya. Ba yan? Di niya naman sinabi kaagad. Nag-isip patuloy tayo ng kung ano-ano. Ganun pala. Replyan mo. Sabihin mo, get well soon ka mo sa inaanak natin. Ganun na nga ang ginawa ni Bobby at ilang segundo lang ay nag-reply nga ng pasasalamat si Elvis na binasa niya para malaman ni Alan. Sana, masulit natin tong out of town natin kahit dalawa lang tayo. Parang sinabi mo naman na boring akong kasama. Kung nandito lang girlfriend ko sa Pinas, sasama ko yun eh. Hindi na boys out of town yun. Nagtawanan na naman sila habang patuloy sa pagtahak ng daan. Ganito na lang gawin natin. Inggitin na lang natin sila kapag nandun na tayo sa Mount Province para mainggit yung mga bokong na yun. Good idea yan, Babs. Mag-video call tayo sa kanila kapag nandun na tayo tapos mag-send ng picture sa GC natin. Marami pa silang mga bagay na pinag-usapan hanggang sa makapasok nga ang sasakyan nila sa North Luzon Expressway. Mabuti na lang, mabilis ang biyahe natin ngayon. Patulog ka muna, Babs. Hindi na natapos pa ang binatang long hair sa sinasabi sapagkat pagsulyap niya sa malusog na kaibigan ay nakapikit na ito at mahinang humihilik. Napailing na lang siya at tila nakaramdam ng pagkainggit sapagkat parabang ang sarap-sarap na ng tulog ng kanyang kaibigan. Putya, sana all. Sarap ng tulog, sarap ng hilik. Nagpatuloy na nga siya sa pagdadrive hanggang sa kalaunan ay biglang bumagal ang pag-andar ng mga sasakyan. Napansin din ni Alan mula sa malayo sa kanyang unahan ang salitang pagkislap ng mga blinker LED light kaya nadako ang tingin niya roon. Ano kayo meron dun? May aksidente siguro kaya pala biglang bumagal ang takbo ng mga sasakyan. Wait. Pero at least makakapagpahinga muna. Napahikab siya na mahinang pinalo-palo ang bibig bago uminat ang katawan. Pagkatapos noon ay binuksan niya ang radyo at mahinang nagpatugtog para kahit papaano ay mabawasan ang antok na nararamdaman. Tinulugan na kasi siya ng kausap kaya medyo na-boring na siya at medyo inaantok dahil sa mabagal na usad ng sasakyan. At ilang saglit pa ay hindi nga nagkamali ng hinala si Alan. Nadaanan nila ang pinangyarihan ng aksidente. Nakita niya ang yuping sasakyan na nabunggo sa likuran ng oversized cement mixer truck. Napailing na lang siya habang pinagmamasdan ang kinahinatnan ng nasabing sasakyan na hawig pa ng kanyang kotse. Nang sumenyas ang pulis na nag-i-instruct sa lugar, ay idiniretso na nga niya ang pagmamaneho hanggang sa malampasan ang pinangyarihan ng aksidente. Grabe, kawawa naman yung mga nasa kotse tapos kahawig pa ng sasakyan ko. Natigilan siya matapos muling mapahikab. Antok-antok pa ako Dahil doon ay nilakasan niya pa ng kaunti ang radyo hanggang sa marinig niya ang isang late night talk show na siyang dahilan upang mawala ang kanyang antok. Ayos yung mga payo ng DJ Tama naman siya may point. Dapat talaga give and take sa isang relasyon. Hindi yung give ka lang ng give o take ka lang ng take. Matapos marinig ang mahinang boses ay napasulyap siya kay Bobby. Nang makitang nahihimbing pa rin to sa pagtulog, habang nakahilig ay doon na nagtaka ang binatang long hair. Saglit niyang hininaan ng radyo at muling napasulyap sa tabi niya. Takte, akala ko si Bobby yung nagsalita. Itulog na tulog naman ang loko. Siguro sa radyo yun. Natigilan na siya sapagkat nang hindi sinasadyang mapalingon ng binata sa rearview mirror ay nakita niya sa likurang upuan ng isang itim na imahe na may namumulat ng lilisik na mga mata. Malapit na tayong magkita. Kasabay ng bigla nitong paglaho na parang bula ay nakadinig na nga ng malakas na busina si Alan mula sa likuran. Nang mapatingin siya sa side mirror ay doon niya nakita ang oversized cement mixer truck.
mabilis sa mga sumunod na pangyayari. Nagulat na lang si Alan matapos marinig ang malakas na kalabog gawa ng pagkabunggo sa kanila ng nasabing truck. Napasigaw na lang siya at napapikit dahil sa sobrang takot at pagkabigla. Isayop naman oh! Pagmulat ng mga mata ay ganun na lang ang pagtataka ni Alan dahil nasa toll gate pa lang sila. Pagpasok ng North Luzon Expressway ay napalingon siya kay Bobby kaya lang ay nahihimbing na ang tulog nito habang mahinang humihilik. Langyang yan. Nangyari na to ha. Pang may premonition na naman ako. Habang nagpapatuloy sa pagmamaneho ay pilit niyang inaalala ang nasa premonition niya kanina. Nang may madaanan siyang police car ay sumagi sa isip niya ang nakitang aksidente sa premonition, kasunod noon ay may humaharurot na oversized cement mixer truck sa bantang kanan kaya napilitan siyang igilid ang sasakyan. Doon ay biglang nanlamig at nangatog ang kanyang kalamnan hanggang sa kumabog na mabilis ang kanyang dibdib. Mabuti na lang din ay meron ng malapit na stopover kaya pansamantala siyang huminto roon at ikinalma ang sarili. Inalala niyang muli ang premonition bago kabadong nagsalita. Kaya pala hawig ng sasakyan ko yung nakita ko kanina. Kami pala yung mabubunggo ng truck na yun. At nandun na naman yung itim na imahe. Pagkatapos siyang sabihin yon, ay unti-unti na namang nangilabot si Alan. Simula sa talampakan ay gumapang ang kilabot paakyat sa tuhod at napunta sa tiyan. Nang dumako ang kilabot sa kanyang dibdib, ay nagsimula na namang dumagundong ang tibok ng kanyang puso na parang mga nagkakarerahang maliliit na daga na gustong kumawala. Umikot-ikot to hanggang sa umabot sa kanyang batok, dahilan upang tila lumobo ang kanyang ulo dahil sa tindi ng nerbiyos. Napahawak sa dibdib ang binata na parang maiiyak na. Mabuti na lang din ay biglang nagising si Bobby at nang makita siya sa ganoong estado ay nawala kagad ang antok ng binatang chubby. Oh, ano nangyari sa iyo par? Ayos ka lang ba? Saka lumingali nga si Bobby sa paligid. Nang makita niyang nasa stopover sila ay muli siyang bumaling sa kaibigang long hair at tinapik-tapik ito. Uy par, ayos ka lang? Ano ba nangyari? Bumuntong hininga na lang ulit si Alan hanggang sa guminhawa ang kanyang pakiramdam. Nang mawala na ang nerbiyos ay sa kanya sinagot ang nag-aalalang kaibigan. Babs, ayos lang ako. Medyo inantok lang kaya nag-stop over muna. Napakunot noo si Bobby. Sure ka lang? Inantok ka lang? Namumutla ka kanina tapos parang nahihirapan kang huminga eh. Akala ko tuloy inaatake ka na sa puso eh. Napangiti ng pilit si Alan bago ayusin ang buhok. Gusto niyang mangsabihin sa binatang chubby ang tungkol sa premonition kaya lang ay alam niyang hindi to basta-basta maniniwala sa kanya. Gagi, nantok lang talaga ako. Ikaw kasi tinulugan mo ako eh. Huwag na kaya tayong tumuloy, bumalik na lang kaya tayo. Gagi! Nako, friendship over talaga tayo kapag hindi natin to na-push. Napabuntong hininga na lang uli ang binatang long hair. O sige tara, magkape na nga muna tayo sa labas. Yan ang pinakamaganda mong sinabi. Promise, mamaya par, hindi kita tutulugan para naman hindi ka lonely habang nagdadrive. Bumili na rin pala tayo ng mga snacks para may nginangata tayo sa biyahe. Higit 15 minutos din silang nagtagal sa stopover na yon. At habang nakatambay at nagkakape sa parking area na nasa tapat ng kanilang sasakyan, ay napalingon si Alan sa isang police car na dumaan sa harapan nila. Nadinig pa niya ang usapan ng mga pulis sa radyo na tila merong aksidenteng naganap na kailangang respondihan kaya umalis agad ang nasabing sasakyan. Nang mawala na to sa paningin nilang magkaibigan, ay muli siyang napahigop ng kape hanggang sa maubos yun. Narinig mo yung sinabi, may aksidente raw. Baka madaanan natin yun. Hindi umimik si Alan. Pagkatapon niya sa trash bin ng lagayan ng kape, ay pumasok na siya sa loob ng kotse kasunod si Bobby. Dali-dali silang nag-drive palis sa lugar na yon hanggang sa makalipas nga ang ilang minuto ay bumagal na ang daloy ng trapiko. Doon muling sumagi sa isip ng binatilyong long hair ang tungkol sa kanilang promenisyon.
Grabe, naabutan tayo ng pagbagal. Malamang dahil to sa aksidente. May blinker na akong nasisipat mula doon sa unahan, no? Nanatiling tahimik si Alan at hinayaan niya lang ang kaibigan na magsalita hanggang sa madaanan na nga nila ang pinangyarihan ng aksidente. Nakita kaagad ni Alan ang oversized cement mixer truck at nang umabante pa siya ay doon na nga niya nasilayan ang nabunggo nitong kulay pulang kotse. Malungkot man subalit nakahinga pa rin siya ng maluwag dahil hindi na sila ang napahamak. Kung hindi ako nag-stop over, malamang kami ang madadali. Naantala siya matapos tapikin ni Bobby. Uy par, sinasabi ka ba? Ha? Wala, Gasti. Sa kanya pinaharurot ang pagmamaneho hanggang sa makalayo sila sa lugar na yon. Laking pasasalamat ni Alan dahil na rin sa premonisyon niya na siyang dahilan kung bakit tila naiwasan ang aksidenteng yun. Tuwang-tuwa naman si Bobby nang muling bumilis ang pagmamaneho ng kaibigan niyang long hair. Wala siyang kamalayan na kamuntikan na silang malagay pareho sa alanganin. Mahabang oras pa ang lumipas, katulad ng usapan ng magkaibigan ay nagkwentuhan nga sila ng kung ano-ano upang hindi sila antukin sa biyahe. Makailang beses din silang nag-stop over para bumili ng makakain dahil napakatakaw ni Bobby. Nakailang kape na rin sila upang hindi makatulog sa biyahe. Langya, di nga tayo maaksidente at mamamatay kasi hindi tayo nakatulog. Ang kaso, mamamatay naman yata tayo sa atake sa puso dahil sa dami ng kapeng nainom natin. Parang nagpapalpitate na ako dito oh. Loko-loko. Baka maya-maya tulog ka na naman dyan dahil sa kabusugan. Hindi promise, sasamahan kita. Sige, sabi mo yan Nagtawanan lang sila habang patuloy sa pagtahak ng daan. Halos napagkwentuhan na ng magkaibigan ng talambuhay ng isa't isa, kabilang narito kung paano silang nagkakilalang 5 magkakaibigan hanggang sa kung paano nila nakilala ang mga babae sa kanilang buhay. Marami pang narating ang usapan ni Alan at Bobby katulad ng politika, outer space, sports, hanggang sa mauwi na rin sila sa katatakutang usapan matapos mapadaan sa napakadilim na lugar. Mabuti na lang ay magaling mag-iba ng usapan ng binatang chubby kaya hindi na rin nagtagal ang usapang horror. Maya-maya, na-realize na lang ng magkaibigan na umaga na pala at nasa parte na sila ng Mountain Province matapos sumambulat ang napakagandang sinag ng araw kasama ng makapal na hamog na dumaan sa kanilang ibabaw. Sa dami ng napagkwentuhan natin, hindi ko namalayan na umaga na rin pala. Ako nga rin Sa dami ba naman ng narating na kwentuhan natin biruin mo yun, nakalabas na tayo ng planeta. Napangiti sila pareho kasunod ng sabay ding pagtingala matapos matanaw ang arko ng isang sikat na lugar sa Mountain Province. Hanap muna tayo ng mapaparkan, tapos labas na tayo para makapag-picture. Makapang-inggit na sa mga kolokoy. Oo, tapos isesend ko to sa GC natin. Aasarin ko, pag-inggit, pikit. Bilhin na rin pala tayo ng souvenir. Oo, syempre naman Nang makapag-park na nga ng maayos ay dali-dali rin bumaba ng kotse ang magkaibigan. Nag-take nga sila ng magagandang tanawin at maraming selfie at groupie bago ipinasa sa kanilang group chat. Pagkatapos ay saglit silang namili ng mga souvenir hanggang sa mag-aya na ang binatang long hair kay Bobby. Nawala kasi sa focus si Alan matapos maaninag mula sa driver's seat ng kanyang kotse ang itim na imahe na may namumula at nanlilisik na mga mata. Nanumbalik tuloy ang takot niya katulad nung nasa North Luzon Expressway sila. Babs, tara na. Alis na tayo. Napakunot noo ang malusog na binata pagkalingon kay Alan. Oh, ang bilis naman. Hindi pa ako tapos mamili ng mga souvenir Tangik, meron naman yan dun sa tutuluyan nating hotel Nagugutom na rin kasi ako. Tara na, bilisan mo na dyan. Hintayin kita sa kotse Wala nang nagawa si Bobby kundi sumunod na lang din sa kaibigan niyang long hair. Hindi na tuloy siya nakapili ng magandang souvenir.
Magkasunurang pumasok ang dalawa sa kotse at kaagad na tinungo ang sunod nilang destinasyon kung saan sila mag-aalmusal. Isang klasikal na tipikal na kainan at tanaw na tanaw ang napakagandang mga bundok sa paligid. Laking mangha nila matapos makita ang natural na ganda ng kapaligirang na talaga namang nakakaginhawa sa pakiramdam. Kaya na-enjoy talaga nila ang pagkain ng almusal na saktong-sakto sa lugar na yon. Ang ganda ng tanawin no par. Akala mo painting lang siya oh. Parang hindi totoo yung mga nakikita ko. Ang ganda kasi sobra. Pagkatingin ni Bobby sa kaibigang long hair ay napakunot noo siya sapagkat tila ba seryoso to habang kumakain. Uy, ayos ka na ba par? Parang ang weird mo simula kanina nung nasa arko tayo ah. Antok ka na ba? Gusto mong ako muna mag-drive para makaidlip ka? Tangik, kumain na muna tayo. Gutom lang talaga ako. Pakunwaring ngumiti si Alan para hindi mahalata ng kanyang kaibigan ang pangambang nararamdaman niya. Dahil doon ay napakibit-balikat na lang si Bobby bago nagpatuloy sa pagkain. Ninamnam na lang ng dalawa hindi lang ang pagkain kundi pati na rin ang magandang tanawin. Ilang minuto matapos silang makapag-almusal ay nag-aya si Bobby na mag-take ng picture at ganun nga ang ginawa nila. Nang isesend na sana ng binatang chubby ang picture sa kanilang group chat ay napansin niyang may tila itim na usok na nasa likuran ni Alan. Uy par, ang likot mo kasi oh. Tingnan mo yung kuha mo blurry tuloy. Parang may usok tuloy. Hindi bale, send ko na to para mainggit na naman yung mga unggoy na yun. Pagka-send ay kaagad tiningnan ni Alan ang nasabing picture at ganun na nga lang ang gulat niya nang makita ang nasabing usok. Siguradong binatang long hair na ito ang nakikita niyang itim na imahe na merong namumula at nanlilisik na tingin. Kahit kinakabahan ay hindi niya pa rin ipinahalata kay Bobby ang tungkol sa bagay na yon. Ayaw niya rin kasing masira ang araw ng kaibigan para lang alalahanin siya. Nag-enjoy kasi to ng sobra sa mga napakagandang tanawin. Nang matapos na sila sa pagkuha ng mga litrato, ay bumalik na ang dalawa sa kotse at nagmaneho na papunta sa tutuluyan na lang hotel na ilang kilometro pa ang layo mula sa kanilang kinaroroonan. At habang tinatahak ang daan, ay may mga abirering nakaengkwentro ang magkaibigan. Meron kasi silang nadaanan na isang truck na na-stuck sa isang gilid dahil kamuntikan ng mahulog sa bangin. Pagkakita tuloy doon ni Alan ay naalala na naman niya ang premonisyon ng nasa North Luzon Expressway sila. Hindi maiwasang mapatanong sa isip ang binatang long hair habang punong-puno na rin ng pagtataka sa mga nangyayari. Bakit kaya sa tinagal ng panahon ngayon pa bumalik tong kakayahan ko na to? Ang tanda ko na. Simula nang maghiwalay si mama at papa, hindi na ako nagkaroon ng premonisyon Isa pa tong itim na imahe na di ko alam kung ano ba yun o ewan. Ay, Diyos ko po. Sana naman walang mangyari sa lakad naming to. Dapat yata talaga hindi na kami tumuloy. Hindi na dapat ako nakinig sa kaibigan kong pasaway at talagang dapat hindi na kami tumuloy. Naantala na ang kanyang pag-iisip nang biglang magsalita si Bobby habang nilalagpasan nila ang nasabing truck. Grabe, malimit pala talaga ang landslide sa mga ganitong lugar no? Napabuntong hininga muna ang binatang long hair bago kalmadong sumagot at pilit na ring itinatago ang pangamba. Oh Babs, maraming ganyan dito. Kasi last time may nadaanan naman kaming sasakyan na muntikan ng madaganan ng bato kasi may lumagpak sa harapan nila habang nagdadrive sila. Uso kasi talaga yung landslide dito at aksidenteng katulad nung sa truck na yun. Tila namilog naman ang mga mata ng malusog na binata. Nakakatakot naman yun. Tumataas tuloy yung mga balahibo ko Tingnan mo. Diyos ko po Lord. Huwag naman sana mangyari ang ganun sa amin ng kaibigan ko. Mahal pa po namin ang mga buhay namin at bata pa kami Lord. Napailing na lang si Alan habang seryosong tingin sa tinatahak nilang daan dahil nasa gilid lang sila ng matarik na bangin.
Uso rin sa lugar nito yung mga kababalaghan kaya huwag ka masyadong pasaway ha. Makulets ko ka pa naman. Naku, uuwihan talaga kita kapag nagkulit-kulit ka sa lugar na pupuntahan natin. Ibang kultura rito ah. Kaya yung ugaling asal mo sa Maynila, wag na wag mong dadalin dito. Paalala lang, Babs. Uy, grabe ka naman sa akin. Pareho lang naman tayo pasaway eh. Biruin mo yun ha, kahit dalawa lang tayo. Tinuloy natin tong trip na to. Humalakhak ang binatang chubby kaya napangiti na rin si Alan at kahit papaano ay naibsa ng pangambang nararamdaman niya. Pero may iba tayo. May naalala tuloy akong kwento eh. Parang napakinggan ko na yun sa social media sa kwentong katatukatan ni Pamela Clamil. Parang dito nga rin yun sa lugar na yun eh. Naalala ko lang bigla. Saglit na napasulyap si Alan sa malusog na kaibigan bago kagad magbalik tingin sa daan. Oh, anong kwento naman yon? Basta, parang tungkol yun sa mga dinadaanan. To make the long story short, yung ganitong klaseng daan daw na prone sa aksidente, madalas marami mga entity na nagpapagala-gala. Tapos, minsan umaangkas pa o nakikisabay. Dahil sa sinabing yon ni Bobby ay napatingin tuloy si Alan sa likod sa pamamagitan ng rearview mirror. Nang napansin niyo ng binatang chubby ay nalingon rin siya sa passenger seat sabay balik tingin sa kausap. Parang bigla akong kinilabutan. Awit naman oh, kaga-aga. Naku, binabawi ko na yung kwento ko. Erase! Saka siya napahimas ng ilang ulit sa braso sapagkat nanayo ang mga balahibo niya at pagkatapos ay bigla siyang napa-sign of the cross. Si Alan naman ay seryoso lang habang ang tingin ay nasa tinatahak pa rin nilang daan. Hindi na rin maintindihan ng binatilyong long hair ang kanyang nararamdaman. Kanina pa habang nagkukwento ang kanyang kaibigan ay may kung anong kakaibang presensya siyang nararamdaman sa mismong backseat. Dahil doon ay wala nang umiimik sa kanilang dalawa. Napahikab na rin si Bobby na tila nakaramdam ng antok dahil kanina pa sila parehong gising. Pwede na akong maidlip muna eh no. Umaga na naman eh. Hindi mo na kailangan nakausap. Tumango lang ang lalaking long hair kasunod ng pagpihit niya sa radyo. Dahil doon ay isinandal na nga ni Bobby ang ulo at saka pumikit. Si Alan naman, habang ang atensyon ay nasa daang tinatahak, kumuha siya ng maanghang na candy sa car drawer at agarang kinain para hindi antukin. Habang patuloy ang magandang tugtugin, ay nagpatuloy na rin siya sa pagdadrive habang si Bobby ay umiidlip naman. Pasado 11:00 ng umaga ay nakarating na nga sila sa lugar ng destinasyon. Kaagad dumiretso ang dalawa sa hotel kung saan sila nag-book ng matutulugan at nang naiayos na nila ang mga gamit ay saglit silang nagpunta sa maliit na restaurant ng hotel para umorder ng makakain na pananghalian. Mabilis na inubos ng dalawa ang inorder nilang pagkain kaya agad din silang bumalik sa kanilang kwarto dahil antok na sila pareho. Iisang kwarto lang ang kanilang inupahan sapagkat sanay naman silang matulog ng magkatabi. Tol, matulog lang muna tayo ha. Total, bukas pa naman talaga tayo aarangkada sa lugar na to eh. Mamayang gabi, maggala-gala na lang tayo sa bayan tapos doon tayo mag-inom. Sige, walang problema. Naantok na rin talaga ako, Babs. Sige na, matutulog na muna ako. Mabilis lang nakatulog si Bobby pero si Alan nakailang beses na siya sa paghahanap ng komportableng pagiga. Pero kahit anong gawin niya, kahit na anong pagod niya at antok na meron siya, ay hirap na hirap pa rin siyang makatulog dahil sa mga naiisip. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, Alan. Tulog ka na. Magiging okay din ang lahat. Basta i-relax mo lang ang sarili mo. Pumikit siya at ilang beses na huminga ng malalim hanggang sa hindi na rin niya namalayan na tinangay na ng antok ang kanyang diwa. Makalipas ang ilang saglit, dahil sa kalikutan ni Bobby sa pagtulog ay napausog si Alan nang hindi niya namamalayan hanggang sa mahulog siya sa kama.
Sa pagmulat ng kanyang mga mata, ay laking gulat niya dahil nakatayo na siya sa tabi ng kalsadang may malalim na bangin. Labis ang pagtataka ng binatang long hair dahil ang tanda niya ay natutulog lang siya kasama ng kaibigang Chubby. Nagpalinga-linga si Alan sa paligid, subalit wala siyang matanaw na kahit na ano. Mapatao man o mapasasakyan. Dahil doon ay nagsimula niyang tawagin ang pangalan ng kaibigan. Babs! Bobby! Nasaan ka? Umalingaw-ngaw ang tinig niya sa buong paligid kasunod ng muli niyang paglibot ng tingin. Hindi niya masiguro kung panaginip ba o premonisyon o totoo ang mga nangyayari. Kaya naman nagsimula na naman siyang kabahan dahil sa mga kakaibang ganap. At maya-maya pa nga, mula sa pinakadulo kung saang daan siya nakaharap ay meron siyang narinig na tunog ng kotse na tila ba humaharurot. Pagkalaon ay unti-unti nangang naaninagan ng binatang long hair ang nasabing sasakyan. Habang papalapit to sa kanyang kinaroroonan ay mas lumilinaw ang pagkakakilanlan ng sasakyan. At ang masiguro niyang ito mismo ang kanyang sasakyan ay nabuhayan siya ng loob. Ang pangambang kaninang nagsisimula ng umusbong sa kanyang dibdib ay biglang napawi. Si Bobby na siguro nagmamaneho niyan. Saka tumalon-talon at kumaway-kaway bago humarang sa daan habang papalapit ito sa kanya. Babs! Babs! Ako to! Uy, huminto ka! Iyakas mo ko! Nang malapit na ang sasakyan ay umiwas to sa kanya at nilampasan na nga siya. Naaninag pa ni Alan ang itsura ni Bobby na nagmamaneho nga ng sasakyan. Para tong takot na takot at merong tinatakasan. Uy, Babs! Bakit mo ako nilagpasan? Sinundan niya muna ng tingin ang nasabing sasakyan bago ito habulin. Subalit kahit anong bilis ng pagtakbo ang kanyang gawin ay hindi umuubra. Pakiramdam ni Alan ay sobrang bigat ng kanyang mga paa. Nang muli siyang luminga-linga sa paligid, ay sakalang niya din napagtanto na hindi pala siya naalis sa kinatatayuan. Anong nangyayari? Bakit hindi ako maalis sa pwesto ko? Bobby! Hintay mo ako! Uy, Bobby! Nandito ako! Sagad sa lalamunan na ang pagsigaw na ginagawa niya, kaya lang ay tila wala yung ubra. Nang hindi na niya natanaw ang sasakyan, ay saka naman siya nakarinig ng malakas na kalabog kasunod ng malakas ding pagsabog mula sa tinatahak na daan ni Bobby. Nakita siya na makapal na itim na usok mula roon, kaya na-realize niya na nabangga ang sinasakyan ng kanyang kaibigan. Matapos yung ma-realize, ay doon unti-unting nanlamig na naman ang kanyang katawan hanggang sa makaramdam siya ng pamamanhid. Bobby! Hindi ito totoo! Eksaktong pagkasabi niyang yon, ay napatingin siya sa maitim at makapal na usok. Unti-unti yung kumorte ng isang imahe at saka bumulusok papalapit sa kanya na patuloy pa ring nakakaramdam ng pamamanhid ng katawan. Nang tuluyang bumagsak sa kanyang harapan ang nasabing usok, ay sa isang iglap, isang nakakatakot na nilalang ang biglang lumitaw. Nababalot ito ng itim na usok. Nasa 7 talampakan ng taas, namumula ang mga mata, at ang pangatlo ay nasa noo na lalong nagpatayo sa mga balahibo ni Alan. Unti-unti ring tumubo ang mga sungay nito sa noo na halos 12 pulgada ang haba. Bigla rin siyang napalingon sa lupa nang ihampas ng nasabing nilalang ang buntot nito roon. Ngumiti sa kanya ang maladyablong nilalang at saka nagsalita. Matagal kong inintay ang panahon na to, Alan, na bumalik ang abilidad mong yan. Bibihira pa naman sa tao ang napagkalooban ng ganyang kakayahan. Dahil sa labis na takot ay halos hindi niya inintindi ang sinasabi nito. Hindi niya rin naman kasi talaga maunawaan. Isa pa, hindi niya alam kung panaginip ba ang nangyayari o hindi. Hindi mo na ba maalala? Sabagay, bata ka pa nung isarayan ng albularyo at bumalik lang ulit matapos kang maaksidente. Napakapalad ko dahil makukuha ko na sa iyo yan ng tuluyan!
Dahil sa mga sinabing yon ng nakakatakot na nilalang, ay tila ba kung anong alaala ang kumurot sa isip ng binatang long hair. At sa isang kisap mata ay bigla na nga lang nanumbalik ang lahat-lahat. Kung paanong nagdesisyon ng mama niya na isara yon dahil ayon sa albularyo ay masyadong maningning ang abilidad ni Alan sa mata ng mga demonyo. Kaya marami ang nagnanasa na makuha ang katawan niya. Halos tuluyang lumobo ang ulo niya matapos manumbalik ang mga yon. Para siyang nalulunod sa pagkatakot kaya nang makita siya ng nasabing dyablo ay humalakhak to ng humalakhak. Ngayong bumalik na ang kakayahan mo. Oras na para ako naman ang makinabang yan! Matapos sabihin yun ng dyablo ay bigla ulitong nagsausok. Umikot-ikot sa palibot ng binatang long hair ang makapal at maitim na usok na may nakakasulasok na amoy. Nagmistulang napagigitnaan si Alan ng isang ipo-ipo kaya naman mas lalo siyang nahintakutan. Hindi niya rin kasi alam ang gagawin pa dahil hirap na rin siya sa paghinga. Para kasing nauubusan siya ng hangin dahil sa ipo-ipo. Maya-maya pa nga, habang nakanganga at nakahawak sa sariling leeg, ay bigla na lang bumulusok ang itim at makapal na usok sa kanya. Pumasok to sa mismong bibig ng binatang long hair at kahit anong gawin niyang pagpigil ay hindi niya magawa. Wala siyang kakayahan na labanan yon sapagkat ito ang unang pagkakataon niyang makainkwentro ng ganitong bagay ng mag-isa lang. Sinubukan niyang kumakbang paatras habang tinitikom ang bibig subalit hindi na niya maigalaw pa ang katawan sa hindi malamang dahilan. Sa isang iglap din, biglang kumapal ang hamog sa buong paligid, kasunod ng unti-unting pagdilim hanggang sa tuluyan nang mabalot ng dilim ang buong paningin ni Alan. Nang tuluyang makapasok ang itim na usok sa kanyang pagkatao, ay narinig na lang niya ang malakas na halakhak ng demonyo na tila ba sa isip niya lang nang gagaling. Lumabas ka sa katawan ko! Lumabas ka sa katawan ko! Tumawa muna ng tumawa ang dyablo bago to maotoridad na nagsalita, dahilan upang lalong hindi makakilos si Alan. Wala kang kapangyarihan! Ako na ang magmamaniobra mula ngayon! Magagamit ko ang kakayahan mo para mas marami pang tawang mapunta sa impyerno! Sa muling paghalakhak ng nasabing demonyo ay doon na nga siya biglang napabangong bigla sa kama at nagpalinga-linga sa paligid. Paglingon niya sa tabi ay nahihimbing ng tulog si Bobby kaya binalak niyang gisingin ito. Subalit nang hahawakan na niya ang kaibigan ay ganun na lang ang pagkabigla ni Alan ng para siyang kaluluwa na tumagos dito. Kasunod noon ay bigla siyang napalingon sa likuran dahil sa tawa ng isang pamilyar na boses. Pagbalik niya roon ay nasilayan niya ang sariling katawan mula sa sahig na unti-unting tumatayo. Doon niya napagtanto na na-take over na nga ng tuluyan ng demonyo ang kanyang katawan dahil nakita niya pa kung paano mamula ang mata nun. Anong ginawa mo sa katawan ko? Umalis ka sa katawan ko! Sumenyas lang ang demonyong nasa katawan niya na manahimik bago mag-iwan ng nakakalokong ngiti. Ako nang bahala sa katawang to! Ako na rin bahala sa mga kaibigan mo! Ngayon, uunahin ko si Bobby! Ngumiti ito sa kanya na abot hanggang tenga kasunod ng malakas na paghalakhak, dahilan para magising si Bobby na kumukunot-kunot pa ang noo. Ano ka ba naman? Ang lakas mo naman kung makatawa. Para kang baliw ah. Aluwaris na ba? Ngumiti ang demonyong nasa katauhan ni Alan habang ang totoong may-ari ng katawan ay takot na takot at naghihintay lang sa mga mangyayari. Tara na, Babs. Magdadrive tayo. Sige, maghilamos lang ako. Tuwang-tuwa ang demonyo dahil doon, habang ang kaluluwang si Alan naman ay ginagawang lahat para mapigilan ng kaibigan, pero kahit anong gawin niya ay hindi siya naririnig ni Bobby.
Makalipas ang ilang minuto nang nasa kotse na sila, ay nag-drive na nga kaagad ang demonyo na nasa katauhan ni Alan. Ang kaluluwang si Alan naman ay panay pa rin ang awat sa kanyang kaibigan pero hindi talaga siya naririnig ni Bobby. Habang tinatahak nila ang daan papunta sa bayan, ay tuwang-tuwa pa ang malusog na binata sa pagkukwento hanggang sa nagimbal na lang siya at napasigaw nang biglang tumalon sa kotse ang demonyong nasa katauhan ni Alan. Dahil sa bilis ng pangyayari, ay hindi kaagad nakakilo si Bobby. Bago pa niya nahawakan ng manubela ay nabunggo na siya sa isang bato. Mabuti na lang din ay hindi nahulog ang sasakyan sa bangin. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Walang yakang demonyo ka! Bumangon ang demonyo na nasa katauhan ni Alan at saka nagpagpag ng gasgas nitong katawan. Humalakak lang ito ng humalakak, subalit nang magdatingan ng mga rescuer ay umarte-arte na to na tila nagpapaawa. Wala namang nagawa ang totoong si Alan sapagkat hindi siya nakikita ng normal na tao. Isa na lang siyang kaluluwa sapagkat inagaw na ng demonyo ang kanyang katawan. Dahil sa nangyaring aksidente ay dinalo sa ospital si Bobby at ang demonyong nasa katauhan ng katawan ni Alan. Gumawa naman ng paraan ng totoong nagmamay-ari ng katawan. Habang nakakonfine pa sa ospital ang malusog na binata, ay pinasok ng kaluluwa ni Alan ang panaginip nito. Doon ay nakita nga niya si Bobby sa isang sulok na umiiyak. Babs, tol, bakit ka umiiyak? Bakit ka nandyan sa sulok? Gumising ka, Babs! Pagkakita ni Bobby sa kanya, ay ganoon na lang ang takot at galit nito kaya lumayo to sa kanya. Oh, bakit ka lumalayo? Nagtatanong ka pa? Nagmamangmangan ka pa? Pinagtangkaan mo ang buhay ko, Alan! Yung ginawa mo sa akin, hindi kayo malilimutan kahit nandito na ako sa kabilang buhay! Babs, makinig ka sa akin. Alam kong hindi ka maniniwala pero totoo tong sasabihin ko sa'yo. Hindi akong gumawa nun. Pero bago yun, gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi ka papatay. Nasa ospital ka ngayon, kaya nandito ako para gisingin ka. Bumangon ka para mabawi ko ang katawan ko laban sa demonyong umangkin nun. Naguguluhan ang malusog na binata sa sinasabi ng kaibigan niyang long hair pero nagpatuloy pa rin to sa pagsasalita. Please naman, Babs, paniwalaan mo ako. Kung tunay mo akong kaibigan, maniniwala ka sa akin. Bata pa lang ako, may demonyo nang gustong umangkin sa katawan ko. Saka ako na ikukwento ang lahat kapag nakabalik na ako sa katawan ko. Kaya gumising ka na pakiusap. Humingi ka ng tulong sa mga kaibigan natin para mabawi ko ang katawan ko. Tawagan mong mama ko. Siya ang nakakalam kung sino ang lalapitan para makabalik na ako ng tuluyan. Hindi na natapos ni Alan ang sinasabi sapagkat para bang may kung anong humigop sa kanya sa kung saan. At sa isang kisap mata ay nakita na lang niya ang sarili sa isang maliit na silid. Nang igala niyang tingin ay doon niya nakita si Bobby na nagising na ng tuluyan kasama ang demonyo na umangkin sa kanyang katauhan. Isang buwan ang nakalipas ay sa panaginip nga lang nakikipag-usap si Alan sa kanyang kaibigan. Doon nga ay inilahad niya ang lahat-lahat. Natawagan na rin ang kanyang ina na nasa ibang bansa at pinatawag na nito ang albularyong tumulong noon kay Alan. Walang iba kundi si Manong Ibarra. Kaagad nga nilang isinagawa ang plano kung paano may babalik si Alan sa totoo niyang katawan sapagkat ayon din kay Manong Ibarra, habang nagtatagal pa ay lalong lumalakas ang koneksyon ng espiritu sa katawan hanggang sa tuluyan ng kumapit ang demonyo sa katauhan ng totoong si Alan. Nang hapong yon, ay isinagawa na nga nila ang plano. Kahit natatakot ay nakipagkita ulit si Bobby sa demonyong nagpapanggap na si Alan. Tol, tara, samahan mo naman ako. Magaling na ako. Gusto ko makabawi sa'yo. Tagal na rin nating di nakikita simula nang na-aksidente ako eh. Sure ka? Gusto mo bang ipag-drive ulit kita? Umiling-iling si Bobby na nakaramdam ng takot dahil naalala na naman niya ang aksidenteng nangyari. Ako, ikaw talaga pasaway ka. Na-aksidente na nga tayo nung nakaraan eh. Sinabihan ka na nga rin ng mama mo na wag na munang magmamaneho. Baka mamaya atakihin ka na naman. Nasabi yun ni Bobby sapagkat ganoon ang pinalabas ng demonyong nasa katauhan ni Alan.
na kaya sila nabunggo ay dahil sa nakaramdam siya ng paghihilo na tila ba inatake. Subalit walang kamalayan ng demonyo na alam na ng malusog na binata ang totoo. O sige, wait lang, magbibihis lang ako. Makalipas ang ilang minuto, matapos gumayak ay nagbiyahe na nga ang dalawa. Nagtataka ang demonyong nasa katauhan ni Alan sapagkat hindi pamilyar sa kanya ang lugar na kanilang pupuntahan, kaya kinumpronta na siya ni Bobby. Langya, saan ba tayo pupunta kasi? Nakakainis naman oh. Ginugoyo mo lang yata ako eh. Sige na, bababa na ako dito. Kapag hindi mo yan sinabi kung saan tayo pupunta. Natatakot man subalit pilit na nilalakasan ni Bobby ang loob para mailigtas ang kanyang kaibigan at makabalik na sa katawan nito. Ito naman, ang bilis-bilis mo ngayon magalit. Pagkuwan ay tumawa siya ng pilit at inayos ang sarili habang nakikipagsiksikan sa tricycle. Pagkatapos noon ay nag-isip siya ng pwedeng idahilan para hindi ito umuwi o hindi tuluyang mainis ang kanyang kasama. O sige, ganito na lang. Kunwari, hindi mo alam tong sorpresa ha? Kasi ang usapan namin ni Crisanto, Dax at Elvis so sorpresahin ka. Bukas na kasi ang birthday mo, di ba? Basta, umakto ka lang na kunwari na sorpresa rin. Ngumiti lang ang demonyong nasa katauhan ni Alan at saka nito tinapik-tapik ang malusog na binata bago hawiin ang mahabang buhok. Mga tao talaga, napakahilig niyong mang sorpresa. Di ba, Bobby? Saka ngumiti ng nakakalokong demonyong nasa katauhan ni Alan. Pagkadaka ay pinisil-pisil nito ang balikat ni Bobby hanggang sa dumiin niyo ng dumiin. Nang mapasulyap naman ang binatang chubby sa katabi, ay ganoon na lang ang gulat niya sapagkat nanlilisik na ang mga mata nito. Sa tingin mo ba, hindi ko nakikita sa premonisyon na mangyayari to? Nadadali mo ako sa albularyong yon para palisin ako sa katawang to at tuluyang makulong, ha? Mas lalong dumiin ang pagkakapisil nito sa balikat ni Bobby kaya napaangil ang binatang chubby habang pilit na nagpupumiglas. Hayop ka! Dapat talaga sa ospital pa lang tinuluyan na kita eh! Ha? Tila nang hina ang demonyong nasa katauhan ni Alan nang biglatong sabuyan ng tricycle driver ng pinong asin. Pagkalaon ay nangisay-ngisay ito, kaya kaagad inihinto ng driver ang tricycle at muli niyang winisikan ng nasabing asin. Ayop kayo! Ano yan? Nanghihina ako! Itim na asin yan na may basbas at orasyon galing kay San Miguel! Pagkasabi noon, ay saka siya bumaling kay Bobby na tila natataranta naman habang pinagmamasdan ng demonyo sa katauhan ni Alan na hirap na hirap. Italima, madali ka! Hindi yan basta-basta makakabawi ng lakas. Kunin mo to. Kapag umalba, budburan mo ulit para magbukas ang bulating binutburan ng asin. Wala na silang sinayang na oras. Matapos maitali ng maigpit, ay nagpatuloy ang albularyo sa pagmamaneho hanggang sa marating nila ang kanyang bahay. Doon ay naabutan nila sina Crisanto, Dax at Elvis na kausap sa telepono ang mama ni Alan. Kitang-kita sa mukha ng ginang ang matinding pag-aalala lalo na nang masilayan na nito ang anak na iba na ang itsura. Maulang niya kayo! Anong ginawa niyo sa akin? Mama, tulong! Tulong! Bakit nila ako ginaganito? Papatayin yata nila ako, Mama! Bago pa matapos ng demonyong nasa katauhan ni Alan ang sinasabi nito, ay binusalan na siya ni Bobby. Dahil doon ay lalo tong nagkakakawag, kaya nabitiwan siya ng binatang chubby at mabuti na lang ay napigilan siya ni Crisanto at Dax. Saka muling hinagisa ng itim na asin. Nanangisay-ngisay sa sahig ang demonyong nasa katauhan ni Alan. Nanlumo naman ang kanyang ina habang pinagmamasdan nito mula sa video call. Kunin niyo na siya. Madali kayo at ilagay sa lamesa. Makinig kayo mabuti sa sasabihin ko, ha? Kahit anong gawin niyang pagmamakaawa sa inyo, huwag niyo siyang papansinin. May mga bagay siyang mababanggit na hindi niyo sukat akalain pero baliwalain niyo mga yon. Ang demonyong yan, bata pa lang yang si Alan. Gustong-gusto niya nang makapasok sa katawan nito dahil sa abilidad niya.
Matapos nilang mailapag at maitali sa lamesa ang demonyong nasa katauhan ni Alan, ay umatras ang apat. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Manong Ibarra. Habang nakikinig silang lahat, kasabay ang nanay ni Alan na nasa video call. Sinasabi sa Biblia, kapag ang demonyo ay umalis sa katawan ng isang tao, hahanap to ng malilipatan, kaya iwaksin niyo ang takot at sa halip ay manalangin kayo habang ibinabalik ko ang demonyong ito sa kung saan siya nararapat. Natigilan na ang matandang albularyo sa pagsasalita dahil sa nagkakawagang demonyong nasa katauhan ni Alan. Sumenyas naman ang Ginoo kay Bobby na tanggalin ng busal, kaya ganun nga ang ginawa ng binatang Chubby. Pagkatanggal niya ay humalakak kagad ang demonyo. Pinagmasdan din nito ang apat na kaibigan hanggang sa magwala na to ng magwala bago magsisigaw. Mga hayop kayo! Mga hindi kayo tunay na kaibigan! Binenta niyo ako sa matandang to! Namimera lang yan sa atin, Mama! Huwag ka magpapaniwala sa matandang hukluban na to! Malapit na tong lamunin ng lupa eh! Tumigil ka! Hindi kasi alam ni Banya! Ngayon, dapat noon ko pa ito ginawa. Ibabalik na kita kung saan ka nararapat! Tila namutla ang demonyo matapos yung marinig na sinabi ng matandang albularyo. Kaya nagpumilit talaga tong makawala mula sa pagkakatali. Dahil doon ay hindi na rin nakatiis ang apat na binata. Hinawakan nila ang mga paat kamay ng demonyong nasa katauhan ni Alan at pinigilan ng mga ito si Alan. Kanya lang ang loob niya. Magsisimula na tayo. Kagad kumuha ng puting kandila si Manong Ibarra at sinindyahan ito pagkatapos ay ipinatak niya yun sa katawan ng nagwawalang demonyo. Pagkadaka ay nagsimula na rin siyang magwika ng mga salitang siya lang ang nakakaunawa. Mga orasyon upang malabanan ang gawa ng kadiliman. Nang matapos na ang unang panalangin, ay saka niya binalingan sina Bobby, Crisanto, Dax at Elvis na nakahawak pa sa paa at kamay ng demonyong sumanib sa katauhan ni Alan. Magdasal na kayo dahil magsisimula na ang tunay na kalbaryo. Pagkasabi niya noon, ay muli siyang nagbika sa mga salitang siya lang ang nakakaintindi. 10 ulit niya yung binikas at habang tumatagal ay palakas ito ng palakas. Nang matapos siya, ay biglang namatay ang sindi ng kandila. Umihip ng malamya ang hangin subalit kakaibang lamig ang hatid nito sa kanilang lahat. Saglit na nilamon ng nakabibinging katahimikan ng paligid hanggang sa bigla na lang ulit nagwala ang demonyo. Sa tindi ng pagwawala nito ay nakabitaw isa-isa ang mga pumipigil dito pero hindi nagpatinag si Manong Ibarra. Lakas loob niyang winisika ng itim na asin ng demonyo hanggang sa sumigaw ito at umangil. Galit na galit ito na kitang-kita dahil naglilitawan na makakapal na ugat nito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nag-iba na rin ang tono ng boses nito na tila pinaghalo-halo at galing sa kailaliman ng lupa. Mga hayop kayo! Kayong lahat, papatay ko kayo! Kapag nakawala ko rito, ikaw ang uunahin kong matanda ka! Isusunod ko kayo mga walang kwentang kaibigan! Mga wala kayong silbi! Mga wala kayong silbi! Ah! Ikaw, Demanya! Wala kang karapatan sa katawan ng tao ito! Wala kang karapatan kahit sa lugar na ito! At lalong higit sa lahat, wala kang karapatan na gambalain ng mga tao ito! Matapos banggiti ng matandang albularyo ang pangalan ng demonyo, ay sa kanya ilang beses pang hinagisa ng itim na asin bago muling magwika. Inuutusan kitang bumalik sa impyerno at kahit kailan, hindi kita pinahihintulutang bumalik pa sa lugar na ito. Lumayas ka sa katawang yan sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Mamulok ka sa impyerno kung saan ka nararapat! Hindi pwede to! Hindi mo ako matatalo! Patay ko kayo lahat! Lalo-lalo ko na matanda ka! Papatay ko kayo! Hindi ako pwede bumalik sa impyerno! Meron pa akong misyon dito sa lupa! Ah! Humangin ang ubod lakas at kasunod noon ay bigla na lang lumutang ang katawan ni Alan. Naputol din ang mga tali kasunod ng pagkawala nito ng malay.
Nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan at nang mawala ang malakas na hangin ay biglang nahulog ang walang malay na si Alan. Mabuti na lang at nasalo siya ng 4 na kaibigan. Nang tingnan nila ang mukha ng kaibigan ay bumalik na ito sa normal. Wala na ang makakapal na ugat sa iba't ibang bahagi ng katawan nito hanggang sa maya-maya pa nga ay dumilat na si Alan. Tol, ikaw na ba yan? Ngumiti muna ng tipid si Alan bago mag-okay sign sa mga kaibigan. Naugutom ako at nauuhaw. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay tuluyan na ngang hindi ginambala si Alan ng nasabing demonyo. Nagdesisyon na rin siyang tuluyang ipasara ang abilidad sapagkat gusto niyang mamuhay ng normal. At bilang respeto sa kanyang desisyon, ay ganun nga ang ginawa ni Manong Ibarra. Sa paglipas ng araw, linggo, buwan at taon, natupad din ang out of town nilang 5 na puro lalaki lang at walang kasamang mga babae. Nagkaroon na rin ng girlfriend si Bobby at sa paglipas pa nga ng maraming taon na kahit meron na silang sariling mga pamilya ay hindi pa rin natinag ang kanilang pagkakaibigan. May mga pagkakataon na napagkukwentuhan na lang nilang 5 ang karanasang yon na hinding-hindi nila malilimutan kahit kailan at kahit sa kabilang buhay. Wakas!